Mga ka-express, isang matapang na tanong ang ngayon ay umiikot sa basketball discussions ng mga Pinoy fans. Takot nga ba ang NBA kay Kai Sotto? O baka naman hindi lang talaga nila lubusang nauunawaan kung anong klaseng player ang kayang maging ng 7'3" Filipino giant na ito? Sa panahon ngayon kung saan ang liga ay puno ng mga unicorn big men tulad ni Victor Wembanyama at ng versatile scorer na si Bol Bol, marami ang nagtatanong kung saan ba talaga pumapasok ang identity ni Kai Sotto sa modern NBA landscape. Sa papel, ang profile ni Kai ay kakaiba. Isa siyang 7'3" center na may shooting touch and natural rim protection instincts. Ngunit sa nakalipas na ilang taon, malinaw na nagbago ang direction ng kanyang development. Hindi na siya sinusubukang maging wing-like big man tulad ng mga slender unicorns ng NBA. Sa halip, unti-unti siyang nag-a-adjust patungo sa mas physical na interior presence, isang pagbabago na kapansin-pansin sa kanyang katawan at laro sa professional league sa Asia. Ayon sa scouting observations, ang kanyang height and length ay natural na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magbago ng mga tira sa loob at mag-protect ng rim bilang huling linya ng defense. Dito nagsisimula ang malaking debate. Kung ikukumpara kina Wembanyama at Bol Bol, malinaw ang kaibahan ng kanilang body type. Si Bol Bol ay kilala sa kanyang 7'2" frame na may guard-like skills, ngunit manipis ang katawan, dahilan kung bakit minsan ay nahihirapan siyang maging defensive anchor sa loob. Samantala, si Wembanyama naman ay isang generational talent na pinagsasama ang length, mobility, and perimeter skill set na halos hindi pa nakikita sa kasaysayan ng NBA. Pero dito pumapasok ang argumento ng ilang analysts and fans. Iba ang potential role ni Kai Sotto. Hindi siya kailangang magiging clone ni Wembanyama o ni Bol Bol. Ang mas realistic and mas interesting na possibility ay ang pagiging traditional defensive big na may modern stretch capability. Isang combination na bihira sa isang 7'3" na player. Kung totoo man ito, may isang napaka-intriguing na senaryo na pwedeng mangyari sa hinaharap ng NBA. Ang posibilidad na si Kai Sotto ang maging isang physical interior defender laban sa mga ultra-tall scorers ng liga, kabilang na si Victor Wembanyama mismo. Pero ang tunay na tanong ngayon mga ka-express, handa na ba talaga si Kai Sotto na harapin ang mga unicorns ng NBA? At kung sakaling magkaharap sila ni Wembanyama sa loob ng pintura, may kakayahan ba siyang pigilan ang isa sa pinakamapanganib na young superstar sa mundo? Para maintindihan kung bakit may lumalabas na discussion na maaaring maging ibang klase ng matchup si Kai Sotto laban sa mga unicorn big men ng NBA, kailangan muna natin tingnan ang malaking pagbabago sa kanyang laro nitong mga nakaraang taon. Noong unang lumabas sa international radar si Kai, marami ang nag-project sa kanya bilang modern stretch big. Halos kapareho ng flying archetype ni Bol Bol at Victor Wembanyama. Ibig sabihin, isang matangkad na player na may perimeter skills, kaya mag-handle ng bola at comfortable tumira mula sa labas. Sa unang tingin, parang iyan talaga ang direction ng kanyang development. Pero habang tumatagal ang kanyang professional career sa international leagues at sa national team, napansin ng maraming observers na unti-unting nagbabago ang identity ni Kai sa loob ng court. Sa halip na pilitin ang sarili na maging ultra-mobile wing style big man, mas pinili niyang palakasin ang isang aspeto ng laro na natural sa kanyang katawan, interior presence, and physical strength sa loob ng pintura. Kung mapapansin ng mga ka-express ang kanyang recent performances sa international competitions at Gilas Games, mas malinaw na ngayon ang kanyang role. Hindi na lamang siya isang tall shooter. Isa na siyang rim protector na kayang makipagbanggaan sa ilalim. At dito pumapasok ang malaking debate. Kapag pinag-usapan ang katawan at physical profile ng tatlong ultra-tall players nito, malinaw ang pagkakaiba. Si Bol Bol ay kilala sa kanyang elite ball skills and scoring creativity. Ngunit madalas ding pinupunan ng scouts dahil sa kakulangan sa physical strength kapag nakikipagbanggaan sa loob. Samantala, si Wembanyama ay isang once-in-a-generation talent na pinagsasama ang length, shot blocking, and perimeter skill. Pero kahit siya ay patuloy pa rin nagdagdag ng muscle habang nag-a-adjust sa physicality ng NBA. Dito naman pumapasok ang kaso ni Kai Sotto. Sa kasalukuyan, maraming fans ang nininiwala na mas physical na ang laro ni Kai kumpara noong nasa kanyang teenage years. Mas handa na siyang makipagbanggaan sa loob, mas kumpiyansa sa post position, at mas aggressive sa pag-protect ng rim. Hindi ibig sabihin nito na siya ay mas mahusay na player agad kaysa sa mga nabanggit na NBA stars. Ngunit ang punto ng mga analysts and fans ay ito.
magkaiba ang style ng kanilang laro. Kung si Wembanyama ay isang perimeter-oriented unicorn at si Bol ay isang scoring stretch big, si Kai Sotto ay maaaring mag-evolve bilang defensive anchor na may shooting touch. At kung mangyayari iyon, nagiging interesting ang isang hypothetical matchup. Isipin niyo ito mga ka-express. Isang 7'3" center na may natural rim protection instincts, may haba ng braso para mag-contest ng shots, at may sapat na lakas upang makipag-position sa loob laban sa pinakamahabang players ng liga. Sa ganitong senaryo, hindi kailangang talunin ni Kai si Wembanyama sa bilis or agility. Ang kailangan niya ay limitahan ang kanyang epekto sa loob ng paint, isang bagay na ginagawa ng mga elite defensive centers sa NBA. Kaya ngayon, lumalabas ang isang tanong na lalo pang nagpapainit sa discussion ng mga fans. Kung magkatapat sa isang NBA game ang dalawang higanting ito, kaya bang maging last line of defense ni Kai Sotto laban sa scoring versatility ni Victor Wembanyama? Mga ka-express, ngayon naman ay himayin natin ang isa sa pinag-uusapang aspeto ng laro ni Kai Sotto, ang kanyang physical transformation at kung paano ito maaaring maging susi kung sakaling humarap siya sa mga ultra-tall stars ng National Basketball Association tulad ni Victor Wembanyama. Sa modern NBA, karamihan sa mga higanting players ay tinatawag na unicorn big man. Ang ibig sabihin nito ay mga player na halos guard ang galaw kahit lampas 7 feet ang tangkad. Dito kilala sina Wembanyama at Bol. Pareho silang may kakayahang mag-dribble, tumira sa perimeter at gumawa ng plays mula sa labas ng 3-point line. Pero habang exciting ang ganitong style, may isang bagay na hindi nawawala sa basketball: physicality sa loob ng paint. At dito pumapasok ang malaking pagbabago sa laro ni Kai. Noong mas bata pa siya, madalas siyang ikumpara sa mga slender unicorn bigs dahil sa kanyang shooting touch and ball skills. Ngunit habang tumatagal ang kanyang professional journey sa international leagues at sa national team, napansin ng maraming observers na nag-iiba ang kanyang identity bilang player. Unti-unti niyang tinatanggap ang role ng traditional interior center na may modern skills. Hindi ibig sabihin nito na mas mahusay siya agad kaysa sa mga established NBA players. Ang punto ng debate ay mas simple: magkaiba ang kanilang approach sa laro. Kapag ganito ang role, mahalaga ang tatlong bagay. Una, length para ma-contest ang mga tira. Pangalawa, timing para sa shot blocking. At pangatlo, body strength para hindi basta maitulak sa ilalim ng ring. Hindi man kailangan ni Kai talunin ang bilis o dribbling ni Wembanyama, ang kanyang trabaho ay mas simple ngunit napakahalaga: limitahan ang easy basket sa loob. Pero may isang mas malaking tanong na kailangang sagutin ng mga scouts and coaches. Kung ang kanyang laro ay patuloy na mag-evolve patungo sa pagiging physical interior defender na may shooting range, maaari bang iyon ang magiging NBA role na matagal nang hinahanap para kay Kai Sotto? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.